Magsisimula ako sa isang bagay na karamihan sa mga tao ay hindi handang marinig. Bilang isang orthopedic surgeon na nag-eespesyalisa sa pagnipis at paghina ng kalamnan o muscle degeneration para sa mga edad 70 pataas, nasuri ko na ang mga mobility scan at recovery log ng higit sa 1,300 kaso ng mga senior citizen. At masasabi ko ito sa inyo ng tuwiran. Alam kong pinindot ninyo ang video na ito dahil may napapansin kayong kakaiba kamakailan. Marahil ay mas matagal na kayong makatayo ngayon. Marahil ay mas mabigat na ang pakiramdam sa pag-akyat ng hagdan. Marahil ay unti-unting nawawala ang inyong lakas kahit na naniniwala kayong tama naman ang inyong kinakain. Narito ang katotohanan na gumulat sa marami, sa aking mga pasyente, sa dami ng mga diskarte, sa protina na sinusunod ng mga senior citizen, mga mamahaling powder, fortified na inumin, at mga diet na puro itlog, isang napakaliit na porsyento lamang ang patuloy na nagpakita ng nasusukat na senyales ng pagbangon at paglakas ng kalamnan sa aming mga follow-up. Naalala ko ang isang retiradong mekaniko, tatawagin natin siyang Mang Jose, na sumumpa na ginagawa niya ang lahat ng perpekto, ngunit nahihirapan pa ring magbuhat ng mga simpleng kagamitan. Mayroon din akong pasyente na si Aling Maria na tahimik na umamin na pakiramdam niya ay naloko siya matapos gumastos ng malaki sa mga kilalang brand ng nutrisyon na wala namang binago sa kanyang katawan. Ang paulit-ulit na lumalabas sa aming mga clinical na usapan ay ito ang mga amino acid, ang mga mikroskopikong bahagi na bumubuo sa protina ay dapat ma-activate ang mga signal ng pagkumpuni ng kalamnan. At ang mga signal na iyon ay humihina habang tayo ay nagkakaedad, gaano man kayo kadisiplina. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga hindi gaanong napapansin na mapagkukunan ng nutrisyon ay minsan mas mabisa pa kaysa sa mga halatang pagpipilian kapag ang pinag-uusapan ay kung paano ito nagagamit ng katawan kaysa sa pangalan ng brand. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 5 buto o seeds na niranggo mula sa nakakatulong hanggang sa pinaka-epektibo at manatili kayo hanggang dulo dahil ang numero 2 ay maaaring makaapekto sa inyong paglakas sa paraang gumulat maging sa mga sumusuri ng rehabilitasyon nang ihambing nila ang mga resulta. Ang mga background research at karagdagang materyales ay naghihintay sa description section para sa mga nais pang magsaliksik. Bago tayo magsimula, mayroon akong mabilis na tanong. Ilang taon na po kayo? At mula saang probinsya o bansa kayo nanonood? At napansin ba ninyo ang mga pagbabago sa inyong lakas kamakailan? I-comment po ninyo sa ibaba dahil totoong binabasa ko ang inyong mga sagot at nagre-reply ako hanggat kaya ko. Kaya ang inyong boses ang humuhubog sa kung ano ang susunod nating pag-uusapan. Ngayon, pumunta na tayo sa numero 5 dahil ang matutuklasan ninyo tungkol sa amino density ng unang butong ito ay isang bagay na hindi pa nasasabi sa maraming senior citizen at agad nitong babaguhin ang pananaw ninyo sa lahat ng susunod nating tatalakayin. Numero 5 buto ng Mirasol sunflower seeds. Karamihan sa mga tao ay nilalagpasan lang ang mga buto ng Mirasol sa palengke o grocery store nang hindi man lang ito pinapansin. At iyon ang isa sa pinakamalaking pagkakamali sa nutrisyon na magagawa ninyo pagkalipas ng edad 75. Ang maliliit na butong ito ay siksik na siksik sa leucine, ang nag-iisang pinakamahalagang amino acid para ma-activate ang paggawa ng protina sa kalamnan sa mga tumatandang katawan. Ang muscle protein synthesis ay isang formal na tawag lamang sa proseso ng inyong katawan sa pagbuo at pagkumpuni ng himaymay ng kalamnan. At leucine ang susi na nagpapagana sa buong prosesong yon. Isang pag-aaral na inilathala at sinuri sa Philippine Journal of Internal Medicine ang nagpatunay na ang mga nakatatanda ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng leucine upang simulan ang pagbuo ng kalamnan kumpara sa mga mas nakababata. At ang mga buto ng Mirasol
ay nagbibigay ng leucine na ito sa isang anyo na napakabilis sipsipin ng inyong katawan. Ang kakapat na tasa lamang ng buto ng Mirasol ay naglalaman na ng humigit kumulang 7 gramo ng kompletong protina kasama ang malaking halaga ng methionine at cysteine. Ito ay 2 amino acid na may sulfur na may napakahalagang papel sa pagpapanatili ng connective tissue sa paligid ng inyong mga kasukasuan. Para sa sinumang nasa itaas ng 75 taong gulang na nakakaranas ng paninigas ng kasukasuan o mga unang senyales ng sarcopenia na siyang klinikal na termino para sa pagnipis ng kalamnan dahil sa katandaan, ang mga amino acid na ito ay talagang kailangan. Ang mga buto ng Mirasol ay nagbibigay din ng napakaraming vitamin E na nagsisilbing isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa inyong mga muscle cell mula sa pagkasira habang nagaganap ang proseso ng pagkumpuni. Ang hindi naiintindihan ng karamihan ay ang oxidative stress, ang isa sa mga nakatagong dahilan kung bakit mas mabilis masira ang mga kalamnan pagkatapos ng edad 75 at direktang nilalabanan ng vitamin E, ang prosesong yon sa mismong antas ng selula. Ang magnesium sa mga buto ng Mirasol ay isa ring malaking tulong dahil ang magnesium ay kinakailangan para sa higit sa 300 reaksyon ng enzyme sa inyong katawan, kabilang ang mga responsable para sa pag-urong at pagpapahinga ng mga kalamnan. Kapag kulang sa magnesium ang inyong mga kalamnan, ay pupulikatin, mas mabilis mapagod at mas matagal makabawi pagkatapos ng anumang pisikal na aktibidad. Ngayon ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang buong benepisyo mula sa mga buto ng Mirasol ay kainin itong hilaw at walang asin. Ang pag-ihaw sa mataas na temperatura ay maaaring makasira sa ilang maselang istruktura ng amino acid at mabawasan ang pangkalahatang kakayahan ng katawan na sipsipin ito. Maaari ninyo itong ihalo sa inyong lugaw o oatmeal sa umaga, ilagay sa salad sa tanghalian o magtago ng maliit na supot nito at kumain ng isang dakok bilang merienda sa hapon. Mas gusto ng iba na ibabad ito magdamag sa tubig na nag-a-activate sa ilang mga enzyme upang mas madaling tunawin at sipsipin ng inyong sikmura ang mga nutrisyon. Kung meron kayong problema sa ngipin na karaniwan sa maraming tao na higit 75 taong gulang, maaari ninyo itong gilingin upang maging pinungpulbos gamit ang isang simpleng gilingan ng kape o blender at ihalo ang pulbos na yon sa yogurt smoothie o kahit sa sopas. Ang susi rito ay ang pagiging tuloy-tuloy. Ang pagkain ng buto ng Mirasol, paminsan-minsan ay walang gaanong magagawa. Ngunit ang gawin itong pang-araw-araw na ugali ay lumilikha ng patuloy na daloy ng leucine at methionine sa inyong mga kalamnan araw-araw. At diyan, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ngunit ang mga buto ng Mirasol ay simula pa lamang dahil ang susunod na buto sa listahang ito ay nagdadala ng mga amino acid sa isang ganap na kakaibang antas. Bago tayo magpatuloy, sandali lamang po na i-like ang video na ito at mag-subscribe. May mas malaki pang kaalaman na susunod. Numero 4 buto ng chia seeds. Ang chia seeds ay naging sikat sa mga nakalipas na taon, ngunit karamihan sa mga tao ay walang ideya kung bakit napakabisa ng mga ito para sa pagpapanatili ng kalamnan pagkatapos ng edad 75. Ang maliliit na itim at puting butong ito ay may pambihirang lakas pagdating sa mga branched-chain amino acids na karaniwang kilala bilang BCAA. Ito ay ang leucine, isoleucine at valine na nagtutulungan bilang isang koponan. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng BCAA para sa mga nakatatanda ay nilalagpasan nito ang inyong atay at dumidiretso sa inyong kalamnan. Ibig sabihin, nagtatrabaho ito agad upang kumpunihin at buuin ang kalamnan ng mas mabilis kaysa sa halos anumang iba pang mapagkukunan ng protina sa mundo. Isang pangkat ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines, UP Manila ang naglabas ng mga natuklasan na nagpapakitang ang mga nakatatandang kalahok na kumakain ng chia seeds araw-araw
ay nagpakita ng malaking pag-unlad sa tibay ng kalamnan at pagbaba ng mga marka ng pamamaga ng kalamnan kumpara sa isang grupo na kumakain ng katumbas na protina mula sa mga hayop. Ang natuklasang yun pa lamang ay sapat na para bigyang pansin ito ng sino mang higit 75 taong gulang. Ang chia seeds ay naglalaman ng humigit kumulang 17 gramo ng protina bawat 100 gramo. Ngunit ang tunay na nagpapabukod tangi sa kanila ay ang balanse ng mga amino acid na yon. Nagbibigay sila ng halos perpektong balanse ng mga mahahalagang sagang amino acid na pinakakailangan ng inyong tumatandang kalamnan. At ginagawa nila ito nang nakabalot sa mga omega-3 fatty acid na nagpapababa sa talamak at banayad na pamamaga na tahimik na sumisira sa himaymay ng kalamnan ng mga nakatatanda. Ang ganitong uri ng pamamaga ay tinatawag na inflammaging, pamamaga dahil sa pagtanda. At ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nawawalan ng lakas at kakayahang gumalaw ang mga tao habang sila ay tumatanda. Ang mga omega-3 sa chia seeds ay nagsisilbing pamatay-sunog sa mabagal na proseso ng pamamaga, lumilikha ng panloob na kapaligiran kung saan ang inyong mga kalamnan ay maaari talagang gumaling at lumaki sa halip na palaging nasisira. Ngayon narito kung paano ginagawa ang lahat ng pagkakaiba sa pamamagitan ng paghahanda. Ang chia seeds ay may natatanging kakayahang sumipsip ng tubig na hanggang 12 beses ng kanilang timbang na bumubuo ng isang tulad gelatin na substance na nagpapabagal sa pagtunaw at nagbibigay ng patuloy na paglabas ng mga amino acid sa loob ng ilang oras sa halip na mabilis na pagtaas at biglang pagbagsak. Upang lubos na mapakinabangan ito, dapat kayong gumawa ng chia pudding sa pamamagitan ng paghahalo ng 2 kutsara ng chia seeds sa 1 tasa ng gatas o anumang alternatibo na walang gatas at hayaan itong nakababad sa refrigerator ng hindi bababa sa 4 na oras. Mas maganda kung magdamag. Ang resulta ay isang malapot at magatas na pudding na naghahatid ng mabagal at tuloy-tuloy na daloy ng mga amino acid na pampabuo ng kalamnan sa buong umaga. Maaari rin ninyo itong ihalo sa mga smoothie, ilagay sa sopas, bago ihain o iwisik sa ibabaw ng prutas. Ang mahalaga ay palaging hayaan itong sumipsip muna ng tubig bago kainin dahil ang tuyong chia seeds ay maaaring sumipsip ng tubig mula sa inyong bituka at magdulot ng pananakit ng tiyan, lalo na sa mga nakatatanda na madalas ng may sensitibong panunaw. Kapag inihanda ng tama at kinain ng tuloy-tuloy ang chia seeds, ay nagiging isa sa pinakamahusay na paraan ng pagpapahatid ng amino acid na magagamit para sa sinumang higit sa 75 taong gulang. At kung sa tingin ninyo ay nakakabilib na ang chia seeds, hintayin ninyong marinig kung ano ang ginagawa ng susunod na buto para sa inyong mga buto at kalamnan ng sabay. Numero 3, butong kalabasa, pumpkin seeds. Kapag nag-uusap-usap ang mga orthopedic surgeon kung aling nag-iisang pagkain ang sana ay kinakain ng lahat ng kanilang mga nakatatandang pasyente, ang butong kalabasa ang paulit-ulit na nababanggit. At mayroong napakatiyak na siyentipikong dahilan para dyan. Ang mga butong kalabasa ay napakayaman sa amino acid na arginine na ginagawang nitric oxide ng inyong katawan, isang molekula na nagpapaluwang sa inyong mga ugat at malaking tulong upang mapabuti ang daloy ng dugo sa inyong mga kalamnan at kasukasuan. Pagkatapos ng 75 natural na bumababa ang sirkulasyon ng dugo na nangangahulugang mas kaunting oxygen at mas kaunting nutrisyon ang natatanggap ng inyong mga kalamnan sa paglipas ng bawat taon. Ang paghinang ito ng daloy ng dugo ay isa sa mga nakatagong dahilan kung bakit ang paggaling mula sa kahit maliliit na pinsala ay tumatagal ng husto sa mga nakatatanda. Ang arginine mula sa butong kalabasa ay parang nagbubukas ng malalaking kalsada upang maihatid ang mga nutrisyon sa inyong mga kalamnan.
at ipinakita ng mga klinikal na pag-aaral tulad ng isang ginawa sa Philippine Orthopedic Center na ang mas mahusay na produksyon ng nitric oxide ay direktang konektado sa mas mahusay na paggana ng kalamnan at mas mabilis na paggaling ng mga pasyenteng nakatatanda. Napatunayan na ang dagdag na arginine sa mga nasa hustong gulang na higit 70 ay nagdulot ng nasusukat na pagpapabuti sa lakas ng pagkapit ng kamay at pagganap ng kalamnan sa ibabang bahagi ng katawan sa loob lamang ng 8 linggo. Nagbibigay ang butong kalabasa ng arginine na ito ng natural ng walang anumang masamang epekto sa tiyan na kadalasang dulot ng mga sintetikong arginine supplement. Bukod sa arginine, ang mga butong kalabasa ay siksik na siksik din sa zinc. At dito nagiging napakalinaw ng koneksyon nito sa orthopedics. Ang zinc ay mahalaga para sa paggawa ng collagen, ang prosesong ginagamit ng inyong katawan para buuin at kumpunihin ang mga connective tissue na nagkakabit ng inyong mga kalamnan sa inyong mga buto. Kung walang sapat na zinc, humihina ang mga litid tendons. Ang mga ligament ay mas madaling mapunit at ang mismong balangkas na sumusuporta sa inyong buong musculoskeletal system ay nagsisimulang masira. Maraming tao na higit 75 taong gulang ang hindi namamalayan na kulang sila sa zinc. At ang kakulangang ito ay direktang nagdudulot ng mga problema sa kasukasuan pinsala, sa litid at mabagal na paggaling na siyang nagdadala sa kanila sa klinika ng mga orthopedic surgeon. Ang butong kalabasa ay nagbibigay din ng malaking halaga ng tryptophan, isang amino acid na ginagawa ng inyong katawan na serotonin na siyang nagpapaganda ng kalidad ng tulog. Napakalaking bagay nito para sa pagbuo ng kalamnan dahil ang growth hormone ang pangunahing hormone na responsable para sa pagkumpuni ng kalamnan ay inilalabas lamang ng halos eksklusibo sa panahon ng mahimbing na pagtulog. Ang masamang pagtulog ay nangangahulugan ng masamang pag-recover ng kalamnan at ang tryptophan mula sa butong kalabasa ay tumutulong upang putulin ang siklong iyon. Ang pinakamagandang paraan ng pagkain ng butong kalabasa para sa pinakamataas na pagsipsip ng amino acid ay ang pagkonsumo nito ng hilaw na inalisan na ng balat. Ang berdeng laman sa loob na tinatawag na pepita ang kinaroroonan ng lahat ng puro na nutrisyon. Maaari ninyo itong kainin ng diretso i-blend upang maging sarsa na parang pesto na ipapatong sa mga gulay o gilingin upang maging butter na parang peanut butter na masarap ipahid sa whole grain na tinapay. Ang bahagyang pag-ihaw nito sa mababang temperatura sa loob lamang ng ilang minuto ay magpapalakas ng lasa nang hindi masyadong nasisira ang nilalamang amino acid. Ngunit iwasan ang mga masyadong inihaw o inalatang mga klase na nabibili dahil marami na itong nawalang sustansya sa proseso ng paggawa. Ngayon, kumapit kayo ng mabuti dahil ang susunod na buto ay kung saan ang siyensya ay nagsisimula ng maging tunay na kahanga-hanga. Numero 2, buto ng flax. Ang flax seeds ay ginagamit na bilang gamot sa loob ng libu-libong taon, ngunit ang modernong agham ay kailan lang natuklasan kung bakit ang mga ito ay sadyang napakabisa sa pagpapanatili at muling pagbuo ng himaymay ng kalamnan sa mga taong higit sa 75 taong gulang. Ang profile ng amino acid ng flax seeds ay siksik na siksik sa glutamine, ang nag-iisang pinakamaraming amino acid sa himaymay ng kalamnan ng tao. Binubuo nito ang humigit kumulang 60% ng mga libreng amino acid na matatagpuan sa inyong skeletal muscles. Kapag ang inyong katawan ay nakararanas ng stress mula man sa sakit, operasyon o simpleng pisikal na stress, dahil sa pagtanda, mabilis na nauubos ang glutamine nito sa nakakabahalang bilis. Kung hindi ninyo pinapalitan ang glutamine na yon, nang tuloy-tuloy literal na uubusin ng inyong mga kalamnan ang kanilang sarili upang matugunan ang pangangailangan. At ang prosesong ito ay bumibilis ng husto pagkatapos ng edad 75. Ang flax seeds ay nagbibigay ng tuloy-tuloy at natural na pinagkukunan ng glutamine na tumutulong
upang pigilan ang pagkasirang ito, catabolic breakdown at panatilihin ang inyong mga kalamnan sa estado ng pagbuo kaysa sa pagkasira. Isang napakahalagang pag-aaral mula sa mga eksperto ng Food and Nutrition Research Institute FRI ang nakatuklas na ang mga nakatatanda na kumonsumo ng giniling na flaxseed araw-araw sa loob ng 16 na linggo ay nagpakita ng malaking pagbaba ng antas ng C-reactive protein. Ito ay isa sa mga pinakamaaasahang marka ng systemic inflammation o buong katawang pamamaga na nagdudulot ng pagkawala ng kalamnan. Ang pagbaba sa pamamaga ay napakalinaw na inilarawan ito ng mga mananaliksik na maihahambing sa inaasahan nilang epekto mula sa maliit na dosis ng anti-inflammatory na gamot, ngunit wala itong anumang masamang side effects. Nagawa ito ng flax seeds dahil sa napakataas na konsentrasyon ng alpha-linolenic acid, isang omega-3 fatty acid na galing sa halaman na ginagawa ng inyong katawan ng mga anti-inflammatory compound na katulad ng matatagpuan sa fish oil. Para sa mga higit 75 na hindi maaari o pinipiling huwag kumain ng isda, nang madalas ang flax seeds ang nagiging pinakamahalagang mapagkukunan mula sa halaman ng mga taba na lumalaban sa pamamaga. Ang mga lignan sa flax seeds ay nagdaragdag pa ng isa pang layer ng proteksyon sa kalamnan na hindi pa naririnig ng karamihan. Ang lignans ay mga polyphenolic compound na gumagana bilang makapangyarihang antioxidant at ipinapakita ng pananaliksik na partikular nilang pinoprotektahan ang lamad membranes ng mga muscle cell mula sa uri ng pinsala ng mga free radical na naiipon sa pagtanda at nagdudulot ng panghihina at pag-urong ng laman. Ngayon, narito ang pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong malaman tungkol sa flax seeds at karamihan sa mga tao ay nagkakamali rito. Kailangan ninyo itong gilingin bago kainin. Ang buong flax seeds ay dadaan lamang ng buo sa inyong digestive system at halos walang masisipsip na amino acids o omega-3 ang katawan ninyo. Sadyang hindi kayang durugin ng inyong katawan ang matigas na panlabas na balat na iyon. Bumili ng buong flax seeds at kayo na mismo ang gumiling gamit ang gilingan ng kape o blender bago ito kainin dahil ang mga nabibiling giniling na flaxseed ay mabilis ma-oxidize at nawawalan ng malaking bahagi ng nutrisyon. Itago ang anumang natirang giniling na flaxseed sa isang selyadong lalagyan at ilagay sa freezer upang mapanatiling sariwa. Ang perpektong dami araw-araw para sa pagpapanatili ng kalamnan ay 2 hanggang 3 kutsara ng sariwang giniling na flaxseed. Maaari ninyo itong ihalo sa oatmeal i-blend sa mga smoothie, ihalo sa yogurt, o idagdag pa sa mga nilulutong tinapay. Napatunayan ng iba na ang paghahalo ng giniling na flaxseed sa maligamgam na tubig at pagpapahinga nito ng ilang minuto ay lumilikha ng gel na napakadaling lunukin at mabuti para sa mga sensitibong sikmura, isang malaking tulong para sa sinumang higit 75 taong gulang na nakakaranas ng problema sa pagtunaw. Ang lahat ng tinalakay natin sa ngayon ay labis na makapangyarihan, ngunit ang numero 1 buto sa listahang ito ay walang katapat. At kapag narinig ninyo kung ano ang sinasabi ng agham, maiintindihan ninyo kung bakit tinatawag ito ng mga orthopedic surgeon na pinakamahalagang tuklas sa pagkain para sa mga tumatandang kalamnan sa loob ng maraming dekada. Numero 1 buto ng hemp seeds. May dahilan kung bakit ang mga orthopedic surgeon, mga doktor sa sports medicine at mga gerontologist ay tinatawag ngayon ang hemp seeds bilang nag-iisang pinakamahalagang pagkain para sa pagpapanatili ng kalamnan pagkatapos ng 75. At kapag nakita ninyo ang siyensya, maiintindihan ninyo ng lubos kung bakit nakuha ng butong ito ang numero 1 pwesto sa listahang ito ng walang hirap. Ang hemp seeds ay isa sa mga natatanging halamang pagkain sa mundo na nagtataglay ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acid sa dami na makabuluhan sa nutrisyon na ginagawa itong kumpletong mapagkukunan ng protina na kayang makipagsabayan
At sa maraming paraan ay nahihigitan pa ang mga itlog manok at maging whey protein para sa pagbuo ng kalamnan ng mga nakatatanda. Ang 100 gramo ng hemp seeds ay nagbibigay ng kamanghamanghang 33 gramo ng madaling tunawin na protina at ang profile nito ng amino acid ay tila isang hiling na isinulat, partikular para sa mga tumatandang kalamnan. Ito ay napakayaman sa leucine para pasimulan ang muscle protein synthesis, arginine para sa daloy ng dugo at pagpapadala ng nutrisyon at glutamine para maiwasan ang pagkasira ng kalamnan. Sa madaling salita, pinagsasama nito ang lahat ng magagandang katangian ng bawat ibang buto sa listahang ito sa iisang pagkain lamang. Isang klinikal na pag-aaral na pinag-aralan din ng ating mga eksperto mula sa University of the Philippines, Los Baños UPLB ang nakatuklas na ang kakayahan nitong matunawang protina ay nakakuha ng napakataas na marka sa DCAAS scale protein, Digestibility Corrected Amino Acid Score. Ito ang gold standard na panukat na ginagamit ng mga siyentipiko para suriin kung gaano kahusay na magagamit ng inyong katawan ang protina sa isang pagkain. Ang dahilan kung bakit napakahalaga nito para sa mga taong higit 75 ay dahil ang madaling pagtunaw, digestibility, ay mas mahalaga kaysa dami habang kayo ay tumatanda. Ang inyong panunaw ay nagiging hindi na gaanong mahusay sa pagkuha at pagsipsip ng nutrisyon mula sa pagkain. Maaari kayong kumain ng napakaraming protina, ngunit kung hindi ito matunaw at masipsip ng inyong katawan ng maayos ang mga amino acid na yon, ay hindi kailanman makararating sa inyong mga kalamnan. Nire-resolba ng hemp seeds ang problemang ito dahil ang istruktura ng protina nila ay pangunahing binubuo ng edestin at albumin, dalawang globular na protina na kabilang sa mga pinakamadaling durugin at tanggapin ng katawan ng tao. Ang edestin lalo na ay lubos na kahawig ng mga globular na protina na matatagpuan sa dugo blood plasma ng tao, kaya naman madaling kinikilala. At sinisip-sip ito ng inyong katawan nang halos walang pagtutol mula sa sikmura. Tinutulungan din ng hemp seeds na ayusin ang di-balancing kondisyon sa natural at marahang paraan sa paglipas ng panahon na lumilikha ng anti-inflammatory na panloob na kapaligiran na kailangan ng mga kalamnan upang makumpuni at lumaki. Ang taglay na magnesium, iron at phosphorus sa hemp seeds ay lalo pang sumusuporta sa paggana ng kalamnan sa pamamagitan ng pagtitiyak na sapat ang oxygen na nakakarating sa mga muscle cell, sumusuporta sa paggawa ng enerhiya sa loob ng mitochondria at nagpapanatili ng balanse ng mineral na kailangan para sa malakas na pag-urong ng mga kalamnan. Ngayon, ang paghahanda ng hemp seeds ay napakadali. At iyan ang bahagi kung bakit perpekto ito para sa mga taong higit sa 75 taong gulang. Walang lulutuin, walang ibababad, walang gigilingin, at walang kahit anong espesyal na paghahanda. Kakainin ninyo lamang ito ng ganoon. Mayroon itong banayad at bahagyang lasang parang mani na nagugustuhan ng karamihan. At napakadaling ihalo ito sa halos kahit anong pagkain. Magwisik ng 3 kutsara sa inyong almusal na cereal o oatmeal. Ihalo sa salad. Ilagay sa sopas, i-blend sa smoothie o kainin ng diretso mula sa supot bilang merienda. Maaari rin kayong makahanap ng hemp seed butter sa maraming tindahan ng malulusog na pagkain na madaling ipahid at maaaring pamalit sa peanut butter para sa sinumang naghahanap ng mas mataas na alternatibo sa protina. Ang hemp milk ay isa ring magandang opsyon na nagbibigay ng parehong amino acids sa anyong maiinom na banayad sa mga sensitibong sikmura. Para sa pinakamataas na benepisyo sa pagbuo ng kalamnan, subukang ubusin ang inyong hemp seeds sa loob ng 30 minuto matapos ang anumang pisikal na aktibidad, maging iyon man ay paglalakad, sa umaga, magaang stretching o sesyon ng physical therapy dahil ito ang oras kung kailan pinakabukas at handang tanggapin ng inyong mga kalamnan ang mga amino acid upang magamit ito para sa pagkumpuni at paglaki.
Ang susi rito ay pagiging tuloy-tuloy. Gawing hindi maaaring palampasin ang hemp seeds sa inyong pang-araw-araw na gawain. At sa loob ng ilang linggo, mararamdaman ninyo ang pagbabago sa inyong lakas, inyong enerhiya, at sa inyong pangkalahatang kakayahang kumilos sa buong araw ng may tiwala at kasarinlan. Ayan po ang 5 pambihirang buto na inire-rekomenda na ngayon ng mga orthopedic surgeon sa kanilang mga pasyenteng higit sa 75 taong gulang dahil ang siyensya ay sadyang napakalakas upang hindi pansinin. Mula sa buto ng mirasol at ang pagbuhos nito ng leucine patungo sa chia seeds at ang mabagal na pagpapalabas ng BCAA sa butong kalabasa na nagbubukas ng mas magandang daloy ng dugo sa flax seeds na sumisira sa pinag-uugatan ng pamamaga hanggang sa hemp seeds na naghahatid ng pinakakumpletong amino acid na nagpapabuo ng kalamnan na matatagpuan kahit saan man sa mundo ng mga halaman. Ang bawat isa sa mga butong ito ay tinutugunan ng iba't ibang bahagi ng problema sa pagkawala ng kalamnan. At kapag pinagsama lumilikha sila ng malakas na pundasyon ng nutrisyon na lubhang kailangan ng inyong tumatandang mga kalamnan. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling mga supplement. Hindi ninyo kailangan ng komplikadong plano ng mga pagkain. Kailangan ninyo lamang ang 5 butong ito, kaunting pagtitiyaga, at ang kaalaman na mayroon kayo ngayon para ito ay magbigay bisa para sa inyo. Ang pinakamahalagang aral na gusto kong iiwan sa inyo mga kaibigan ay ito. Hindi man natin mapipigilan ang paglipas ng panahon, ngunit meron tayong ganap na kapangyarihan na piliin kung paano natin pakakainin at aalagaan ang ating katawan. Ang tunay na lakas sa pagtanda ay nagmumula sa mga maliliit at matatalinong desisyon na ginagawa natin araw-araw. Maraming salamat po sa panonood nito mula simula hanggang dulo. Kung ang impormasyong ito ay nagbukas ng inyong mga mata sa isang bagay na hindi ninyo alam, noon mangyari po lamang na pindutin ang subscribe button at i-turn on ang notification bell upang hindi ninyo palampasin ang isang video na maaaring gumawa ng tunay na pagbabago sa inyong kalusugan. Mag-iwan din po kayo ng inyong komento sa ibaba at ibahagi ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Sa tuwing nagsusubscribe at nagbabahagi kayo, tinutulungan ninyo kaming maabot ang mas marami pang tao na nangangailangan ng impormasyong ito at iyan ay tunay na napakalaking bagay para sa amin. Maraming salamat muli at magkikita tayo sa susunod. Gusto po ba ninyong gumawa ako ng isang simpleng listahan kung paano unti-unting isasama ang 5 butong ito sa inyong mga paboritong pagkaing Pilipino araw-araw?